Inireklamo ng mga residente ang ilang flood control project sa Bulacan. Imbis raw na makatulong na makaiwas sa baha, lalo pa raw nagpahirap sa mga residente. Live mula sa Malolos, Bulacan, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ng mga flood control project ang inireklamo? Yun na nga, Jiggy, inirereklamo ng ilang mga residente dito sa Malolos City yung tila maling lokasyon ng mga ginawang flood control project dito sa lungsod. Gaya na lamang ng isang floodgate na ginawa sa pagitan ng barangay Atlag at Bagna. Dito kasi masyado daw masikip yung pinaglagyan ng naturang floodgate na makakaapekto na sa biyahe ng mga mangingisda sa lugar. Ang masaklap, lubog pa rin sa baha ang maraming bahay sa paligid ng naturang ilog. Questionable rin daw kung bakit mas inuna pang gawin itong floodgate bago sana yung mga dike sa magkabilang gilid. Bukod dito, naabutan din namin ang mga nakatiwangwang pa rin na samot-saring mga bakal para sa itatayo sanang pumping station. Mula kasi nang maisiwalat itong flood control scandal, natenga na ang naturang proyekto. At ang resulta niyan, mas mabilis na pagtaas ng level ng tubig sa ilog dahil sa napurnadang mga hukay. Base sa isinumiting audit report ng Malolos LGU noon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at iba pa mga nag-imbestiga patungkol sa mga flood control project sa lungsod, aabot sa mahigit 50 mga may tuturing na substandard at naitayo nga sa maling lugar ng mga proyekto, habang nasa 10 naman yung masasabi raw na ghost o wala naman talaga nagawa pero idineklarang na kumpleto. Kaya naman, dismayado rito ang Malolos City LGU. Narito ang pahayag ni Malolos City Mayor Christian Natividad. Dapat science-based din ang pag-aaral natin dito. Hindi katulad ng araw kung saan lang gustong ihagis ang proyekto. Masabi lang na merong gantong project, ihagis na without even conducting any feasibility study or proper coordination with the local people man lang. Bukod sa Malolos City, hindi rin mapakinabangan yung nagawa namang dike sa bayan ng Kalumpit na pangharang sana sa mga tubig na manggagaling sa Pampanga River. Sa ngayon, sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng 1st District Engineering Office ng Bulacan DPWH na nakakasakop dito sa Malolos City maging sa Kalumpit. Jiggy. At Mon, gagamitin na yung Project NOAA na dinevelop ng UP para sa mga proyekto kontra baha. Paano ito makakatulong? Well, Jiggy, may iwasan sana yung problema pagdating sa mga palpak o maanumalyang flood control projects kung naibatay nga sa datos na meron dito nga sa tinatawag na Project NOAA o yung Nationwide Operational Assessment of Hazards. Mula kasi ng simula nito noong 2012, nahinto ang pagpondo rito nitong 2017 at inadapt na lamang bilang bahagi ng UP Resilience Institute. Inaprubahan ngayon ng Bicameral Conference Committee ang muling pagbuhay dito nga sa Project NOAA at pinaglaanan nito ng nasa 1 bilyong pisong pondo para sa darating na 2027 national budget. Git ng mga nangangasiwa sa proyekto, malaking tulong daw itong Project NOAA para matukoy kung anong klaseng flood mitigation project o program ang dapat gawin sa isang lugar. Narito ang pahayag mula kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. So pag napapag-aralan natin at nakikita natin yung disenyo, nasisimulate natin sa computer, ano ang effectiveness nito, ano yung benefit, ano yung cost, nakakagawa tayo ng mga science-based decisions patungkol doon sa pinakamagandang solusyon sa komunidad, patungkol sa flood control. Jiggy, mabilis lamang update kung saan ako naroon ngayon. Nandito kami sa Zulueta Street sa Barangay Santo Rosario, kung saan makikita ninyo talagang mataas pa rin yung baha. Parang mala resort yung itsura nitong buong kalye, itong kahabaan ng kalye dahil lubog pa rin ito sa tubig. Mas bumaba na raw yan sa ngayon dahil kanina umaga umaabot ng hanggang tuhod o lampas tuhod pa nga hanggang hita yung tubig na level dito. Yan ay dahil pa rin sa high tide at ulang bumabagsak dito sa lugar. Inaasahan na huhupa ang baha at makaabutin daw ng 1 linggo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Malolos, Bulacan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.